Kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines na may tauhan ng Philippine Navy na malubhang sugatan sa ayungin kahapon. Mariin namang kinundena ng Amerika ang tinawag nilang irresponsableng aksyon ng China laban sa Pilipinas. Nakatutok si Chino Gaston. This kind of behavior is provocative, it's reckless, it's unnecessary, and it could lead to misunderstandings and miscalculations that could lead to something much bigger and much more violent. Nabahala raw ang Amerika sa mga naging aksyon ng China Coast Guard laban sa mga sundalo ng Pilipinas kung saan isang sundalo ang kumpirmadong nasugatan. We're deeply concerned about the injuries suffered by this Philippine sailor. Ang US State Department mariin ding kinundena ang anyay irresponsableng aksyon ng China na pigilan ng Pilipinas sa pagsasagawa ng maritime operations at maghatid ng supply sa BRP Sierra Madre. Stand by our Philippine allies. The PRC vessels' dangerous and deliberate use of water cannons, ramming, blocking maneuvers, and towing damaged Philippine vessels endanger the lives of Philippine service members. It's reckless, and it threatens regional peace and stability. Sa isang pahayag, kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines na isang sundalo mula sa Philippine Navy ang malubhang nasugatan sa insidente. Nangyari daw yan sa sinadyang pambangga ng China Coast Guard sa rotation and resupply mission sa Ayungin Shoal. Ang nasugatang sundalo ay ligtas nang na-evacuate at nakatanggap ng medical treatment. Hindi raw katanggap-tanggap ang patuloy na marahas na aksyon ng China Coast Guard. Dapat daw pigilan nila ang kanilang sarili para hindi na mapalala ang tensyon sa West Philippine Sea. Sa isang statement, kinundena ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang reckless behavior ng China. Taliwas na daw ito sa mga unang pahayag ng China na good faith at decency. Hindi na nagbanggit ng karagdagang detalye si Teodoro, pero aniya, sisikapin daw ng AFP na gampanan ng tungkulin nitong protektahan ang territorial integrity, soberenya at mga karapatan ng bansa. Ang insidente kahapon sa Ayungin Shoal ang ikatlong naiulat na pagkakataong may mga tauhan ng Pilipinas na nasaktan sa rotation and resupply mission. Una ay noong March 5 nang sabayang i-water cannon ng dalawang China Coast Guard ship ang resupply ship na Onaiza May 4. 4 na sakay nito ang nasugatan. May mga nasugatan din nang muling dumanas ng pangwawater cannon ng Onaiza May 4 noong March 23. Sa videong nakuha noon ng GMA Integrated News, kitang-kita kung paanong napinsala ang loob ng barko sa halos 1 oras na pagbuga ng tubig ng China Coast Guard. Hindi bababa sa 3 ang nasugatan dito. Ayon naman sa isang security analyst, ang ginawa kahapon ng China sa mga sundalo sa Ayungin, isang uri ng illegal use of force na posibleng basehan para i-invoke ang Mutual Defense Treaty ng Amerika at Pilipinas. It's an unlawful armed attack that of course has caused injury and of course damages, and it's a violation of international law. Military vessels are supposed to be immune from boarding and of course harassment. Kung pwede nilang gawin yun, they can also do it to the Sierra Madre. Naniniwala din daw si De Castro na ang pananahimik ng AFP maaring hudyat na kumukonsulta ito sa US at mga kaalyadong bansa. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras.